Sumainyo ang Panginoon. Ang talinhaga ng isang tao na may punong ng ikos sa kanyang ubasamo. So, hindi ho tayo masyadong pamilyar sa ikos. Pero sa Israel ay common. Parang sa atin ay parang lubyan at papaya. Pero mayroon dito sa atin sa Pilipinas. Sabi daw ay may 10 variety. Pero ang nakita ko lang po ay 7. So ito yung mga variety ng igos na makikita natin. Isang nakagagulat ay balite. Yung balite pala na kinakatakutan natin. Ay igos ko na yun. Busyong, hatana, labnog, nyog-nyog, sakusahis, tubog, o tibig. So, yan po ay meron yung isa rito ay yung kinakain natin yung dahon na talbos. So, bahagi yun. Ito po ay may bunga. Kaya nga sabi ni Jesus sinabi noong tao sa talinhaga, yung may-ari ng upasan, 3 taon na akong pumupunta rito, pero wala akong makitang bunga. Yan ay putulin na. Pero anong sabi na tagapag-alaga, kasi kapag 3 taon, at least, kapag hindi malaki na, 3 years na, sabihin, namunga yan. Kung hindi na namunga yan, hindi na mamunga yan later on. Probability. Bahagi yun. Kaya anong sabi, putulin na. Pero anong sabi mo na tagapag-alaga ng puno ng igos, 1 more chance. Bigyan pa natin ng 1 taon. Bubungkalin ko at patatabayin ko para ito ay mamunga. So mga kapatid, bahagi ng pagkinis natin, tayo lahat ay naanyahan ng Diyos na mamunga. Sabi nga, mamunga ng sagana, siksik-liklik at umahabaw. Yun ang dulot ng pagliligtas ng Diyos sa atin, na siya pinaglililayan natin ngayong panahon ng Kwaresma, na kanyang tayo tinubos sa kasalanan mula sa kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Pero sabi na natin, bakit hindi natin natatanggap? Ay gawa ng may umaharang. Ano yung umaharang? Yung kasalanan. Kasalanan. Kasi yung biyaya ng Diyos, parang araw yan, gusto niyang ibigay yung kanyang biyaya para sa lahat. Siguro sabi na natin, ba't hindi natin natatanggap? Tinatakpan natin. At ano yung nakatakip? Kasalanan. At isa ko sa paanyaya ay pinapayag na Jesus natin na makita natin ang ating sarili na una ay huwag natin ilagay ang sarili natin na mas banal kaysa sa iba. Yun yung araw na Jesus. Kaya ano sabi niya? Na hindi na hulugan na itong 10 katao na ito na pinapatay ng Pilato na mga taga-Galilea na naghandog sa templo ng Jerusalem ay pinapatay niya. Bakit niya pinapatay? Mga rebelde, kalaban, nagkataon na nagpunta sa Jerusalem para maghandog ng alay sa templo ng Jerusalem. So pagkakataon na ginamit ni Pilato. So, at ganito, yung 18 na natabunan ng
bumagsak yung tore ng Siloe, no? Sa Jerusalem. Ano sabi ni Jesus? Hindi nahulugan na itong mga tao itong ay mas makasalanan from the rest of us. Kaya sana makita natin, no? Huwag niyong ilagay ang inyong sarili na mas banal kaysa iba. No? Ipakilala natin ang ating sarili na tayong lahat ay patuloy na nagnanais na umiwas sa kasalanan at ang paghingi ng kapatawaran ng kasalanan. Alam niyo, kung mapapansin niyo, kapag tayo ay nagbabasbas, no? Ang una pong binabasbasan na yan, yung aking sarili, no? Kung tutusin 3 times, no? Bahagi mo yun, ay hinihingi natin sa harapan ng Panginoon Kapal. Pangalawa, makita natin na alin, na iwasan natin ang kasalanan sa buwan maliwanag yung pinahayag ni Jesus. No? Kaya nga, anong sabi ni Jesus kay Moises, no? Hubarin mo ang iyong sapin. Sabagat banal ang iyong kinatutayuan. No? Bahagi yung sana yun na maging mentalidad natin. Alam nyo, yung mga Muslim, kapag sila'y pumunta sa mosque nila, siguro magtatama kayo bakit ang daming sinelas. No? Hindi ka pwede pumasok sa mosque nila na nakasapatos o nakasinelas. Iiwanan mo yung sinelas mo doon sa labas. Kasi yun yung idea sa unang pagbasa. No? Your ground is holy. No? Sa atin, may sapin tayo pag pumunta tayo sa simbahan. No? Pero sana ilagay natin yung ating sarili na alin. No? Na tayo pumapasok sa isang banal na lugar. At nais natin makita na alin, maiwasan natin yung kasalanan na nagdudulot sa atin ng kapahamakan. Sapagkat yun ang trabaho ng kasalanan, ang magpahamak. Bahagi, hindi gusto ng Diyos alin, na tayo mapahamak. Hindi yun ang intensyon ng Jesus. Kaya alin, ang kanyang paanyaya ay kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang paghihirap, pagkamatay at muling pagkabuhay. Ngayon, bakit tayo nagdaranas ng kahirapan, kapigatian at kaparusahan? Gawa ng kasalanan. Kaninong kasalanan? Kasalanan ng bawat isang sa atin. So bahagi ko yun, huwag natin kalimutan. Bakit tayo nagkakasala? Pinagpapalit kasi natin ang kabanalan sa mga bagay na kung tawagin natin ay maliliit na kaligayahan. Pansamantalang kaligayahan. Bahagi sa pag-aakala natin na alin, liligaya tayo roon. Kailanman hindi tayo liligaya kapag ang ginagawa natin yung pagkakasala. Pwede ka bang lumigaya na hindi ka nagkakasala? Pwede yun. Yun ang sabi ni San Juan Bosco, no? Anong sabi niya? Rejoice, but do not sin. Lumigaya kayo, no? Magpakaligaya kayo, pero huwag sa pamamaraan na magdudulot sa inyo ng pagkakasala. Sapagkat yung kaligayahan na gawa ng pagkakasala, kaligayahan ninyo. Kaya lang, hindi magtatagal. Mapuputol at matututol. Bakit? Sapagkat yun ay gawa ng kasalanan. Pero yung kaligayahan na hindi kayo nagkakasala, hindi lang dito sa lupa yun, hanggang sa kalulatian ng Diyos sa kanyang kaharian. At yun po hanapin natin. Pwede tayong lumigay na hindi nagkakasala. Pangalawa, kaninong kasalanan? Kuminsan sabi natin eh, Father, wala naman akong kasalanan. Kasalanan ng mga taong nagmamahal sa atin o minamahal natin. Lalong-lalo na rin alin, yung ating mga kasambahay.
Yung classic example ko rito, ay may bata na nagtanong sa akin, Father, bakit naman ako naghihirap? Wala naman akong kasalanan. Ba't ka naghihirap? Hindi po ako makapag-aral. Sabi ko ay, hindi ka makapag-aral. Nasaan ang nanay mo? Nasa bahay mo? Anong trabaho? Wala mo. Nasaan ang tatay mo? Nasa bilangguan ko. So, wala ka lang kasalanan. Pero ba't ka naghihirap? Yung tatay mo. Yung tatay mo na nakagawa ng kasalanan ay hindi may sa katuparan ng kanyang tungkulin. Bakit? Nasa kulungan. Whether we like it or not, gaano man kaliit o kalaki yung ating kasalanan, may epekto yan sa mga taong minamahal namin sa buhay. How personal it may be, kahit walang nakakalam yan, hindi pwedeng hindi maka-apekto yan sa sarili mo at sa mga tao na sa paligid. Pangatlo, kaninong kasalanan? Kasalanan ng istrukturang ginagalawan natin. Kung tawagin natin ang structural sin, may mga kasalanan na rin na naging bahagi na ng istruktura ng lipunan na ginagalawan natin. Sabi nga one time narinig ko yung mayor ng Baguio, sabi niya, tinitingnan niya yung isang COA report. Pwede ko kasi natin makita yung anumang uri ng programa ng gobyerno. Sa COA report, magre-request daw tayo. Tinignan niya yung isang syudad. Ang isa nakita ng doon niya ay yung inilalagay sa gitna ng kalsada, yung may ilaw, na maliliit sa gitna, yung iba paminsan sa tabi pa rin. Pero sabi nga niya, sa gitna na, sa bag na yan. Na makita yung ilaw kapag gabi, sumasabit yung gabi. Ang nakalagay doon sa report niya 11,000 plus isa. Napakalilang na ilaw yun. Pero, ang presyo lang daw ay 1,000 plus. No? So, there is a difference of 9,000 plus. Saan napapunta yung 9,000 plus? Ay di napunta rin saan? Doon sa pumirma ng kontrata. No? Yung nagpagawa ng kontrata. Yung public official. No? Kasi bakit? May tinatawag na percentage. No? Saan niya babawiin yun? Hindi naman niya pwede mag-magic. Kumpulin niya doon sa presyo. Para siya makabawi sa kanya kagasusin. Kaya huwag kayo magtaka kung bakit may mga programa tayo na kulang-kulang. Sa pagkagawain ng gawain ng tinatawag natin structural sin. At isa na rin yung graft and corruption. So bahagi ito. Sana po pagsubikapan natin ang paglabanan natin itong tatlong uri ng pagkakasala. Kasalanan ko o kasalanan ng ibang tao nasa pamilya ko o kasalanan ng lipunang ginagalawan natin na pinababayaan natin. Bahagi yun. Tayo ay napiperwisyo. Kaya pag sinabi niya, kailan Father tayo unlag? Ang bansang ito kayo ito nag-unlag. Kung iiwasan natin lahat ang pagkakasala. Pagkakasala na nakaapekto sa sarili mo, pagkakasala na nakaapekto sa mga mahal mo sa buhay, at sa pagkakasala na nakaapekto sa buhay panlipunan. No? Bahagi yun, doon lamang tayo makikita yung tunay na pag-uulan. Kaya kung minsan hindi natin makita yung pag-uulan, bakit? Hinahayaan natin ang isang kasalanan na mapili. Sabi nga, evil thrives because
good men do nothing. Kaya raw namamayagpag ang kasalanan at kapahamakan sapagkat may mga mabubuting tao na walang ginagawa. Kaya yun ang pananampalataya ni Jesus. Maliwanag, kung hindi kayo magbago, magsisi at taligdan ang iyong kasalanan, mapapahamak din kayo. Pero yung gusto ni Jesus ay nawa katulad ng puno ng igos, nais ng Diyos na tayo ay mamunga ng sagana. Kaya anong kailangan natin? Pag sumikapan natin na bungkalin at lagyan ng pataba upang higit natin pakinabangan ng buhay ng pagliligtas na dulot ng paghihirap at pagkamatayan, muling pagkabuhay